itinapon sa putikan, habang si Marco ay nagpapakasasa sa karangyaan. Kasama ang iba, si Hana ay luhaan sa ulan. "Wala kang silbi!" sigaw ng biyenan. Ngunit may lihim na susi. Babawiin ang lahat. Magsisimula ang pagbangon mula sa abo ng nakaraan. Sino ang tunay na may-ari ng lupang tinatayuan ng inyong palasyo? Alamin ang unang hagupit ng tadhana. Wala kang silbi sa pamamahay na ito, Hana. Ni hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang pamilya ko pagkatapos ng 5 taon na halos palamunin ka lang namin dito. Ang mga salitang iyon na binigkas sa isang malamig at walang emosyong tinig ay bumasag sa katahimikan ng malaking bahay. Sa mga sandaling iyon, si Hana ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok. Maingat niya itong inihanda. Pinili ang pinakasariwang dahon ng sili mula sa kanilang munting bakuran sa pag-asang ang mainit na sabaw ay makapagpapaginhawa sa kanyang biyenan na si Doña Ramona na kanina pa idinadaing ang sakit ng ulo. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pagmamahal na palagi niyang inilalagay sa bawat gawaing bahay. Ngunit ang init na yon ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang matinding ginaw na tila nanuot sa kanyang mga buto. Nanginig ang kanyang mga daliri. Ang init ng porselanang mangkok ay unti-unting gumuhit sa kanyang balat, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng pagkapaso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagpanaw ng kanyang lakas. Ang sabaw ay bahagyang natapon sa kanyang mga kamay, ngunit nanatili siyang paralisado sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin. Walang kahit anong tunog na kayang lumabas. Ang pamilyar na amoy ng luya at manok na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Ngayon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang hininga. Ito ba ang kabayaran sa bawat patak ng pawis at pangarap na inialay ko para sa kanila? Dahan-dahang humakbang si Hana papasok sa silid kainan. Doon, nakaupo si Doña Ramona sa dulo ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy, marangya ang kasuotan kahit nasa loob lamang ng bahay. Sa tabi nito ay ang kanyang asawa, si Marco, na nakatitig sa screen ng kanyang telepono, walang pakialam sa paligid. Dahan-dahan, itinabi ni Hana ang mangkok sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong na lamang. "Sopas po para sa inyo, Mama. Mainit pa po iyan." Hindi man lang tiningnan ni Doña Ramona ang pagkain. Sa halip, marahas nitong itinulak ang mangkok gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mangkok ay dulas sa ibabaw ng makinis na lamesa at nahulog sa sahig. Ang mainit na sabaw at piraso ng manok ay kumalat sa mamahaling tile, kasabay ng tunog ng nabasag na porselana na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Huwag mo akong mamamahana, nakakasuka ang pagpapanggap mo," singhal ni Doña Ramona habang diring-diri na tumingin sa natapon na pagkain. "Akala mo ba ay makukuha mo ako sa kunwaring pag-aalaga mo? Pagkatapos ng 5 taon, nananatili kang isang tuyong sanga sa pamilyang ito. Isang baog." Napahawak si Hana sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang saksak ng kutsilyo sa kanyang puso. "Mama, nagpatingin na po tayo sa doktor. Sabi naman po ay kailangan lang natin ng kaunting panahon." "Panahon?" Putol ni Marco. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ngunit walang pag-ibig sa kanyang mga mata. Tanging pagkabagot at pandidiri ang nakasulat doon. 5 taon, Hana. 5 years na akong nagtitiis sa'yo. Nakakahiya sa mga kaibigan ko, sa mga kasosyo ko sa negosyo. Lahat sila ay may pamilya na. May mga anak na nagdadala ng kanilang pangalan. Samantalang ako, nakatali sa isang katulad mo na walang ibang alam gawin kundi ang umiyak at maglinis ng bahay. "Marco," lumapit si Hana. Binaliwala ang mga piraso ng nabasag na porselana na bahagyang bumaon sa kanyang tsinelas. "Naglilingkod ako sa inyo.
Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting asawa. Mabuting asawa? Tumawa ng mapait si Doña Ramona, isang tunog na puno ng panguuyam. Ang isang mabuting asawa ay nagbibigay ng anak. Ang dinala mo lang sa pamilyang ito ay ang kamalasan ng pamilya mo. At ngayon, ang tatay mo, napatigil ang tibok ng puso ni Hana nang mabanggit ang kanyang ama. Ano po ang tungkol kay tatay? Inilabas ni Doña Ramona ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mamahaling bag at itinapon ito sa lamesa. Tumawag ang ospital kanina. Ang tatay mong walang ginawa, kundi ang humingi ng tulong pinansyal ay tuluyan ng pumanaw. At alam mo ba kung magkano ang iniwan niyang utang sa ospital? Gusto mo bang kami pa ang magbayad ng libing ng tatay mong pulubi? Yumanig ang buong mundo ni Hana. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napakapit siya sa gilid ng upuan upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Si tatay, ang kanyang mapagmahal na ama, ang tanging natitirang lakas niya sa mundong ito, ay wala na. Hindi man lang niya ito nayakap sa huling pagkakataon. Ang huling alaala niya rito ay ang nanghihinang mukha nito sa lumang kama ng pampublikong ospital. Humihingi ng tawad dahil wala siyang maiwang yaman sa kanyang kaisa-isang anak. Marco, please naman! Pagmamakaawa ni Hana, ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos, nag-iiwan ng basang landas sa kanyang maputlang pisngi. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tulungan mo ako, Marco. Si tatay. Kahit ngayon lang. Tulungan ka? Lumapit si Marco, ngunit sa halip na yakapin ang umiiyak na asawa, inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang tabi at marahas na ibinato ito sa dibdib ni Hana. Pirmahahan mo yan. Divorce papers. Ayoko na, Hana. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa pamilya mo. Tinitigan ni Hana ang asul na folder na bumagsak sa kanyang paanan, katabi ng mga labi ng nabasag na mangkok ng pagkain. Ang bawat letra ng salitang nakasulat doon ay tila lumalabo sa kanyang paningin dahil sa makapal na luha. Marco? Bakit? Tanong ni Hana sa gitna ng kanyang hikbi. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sa mismong araw na nawala ang tatay ko. Dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon para alisin ang malas sa buhay namin. Malamig na sagot ni Doña Ramona. Huwag ka nang umasa na makakakuha ka kahit isang sentimo mula sa amin. At huwag mo nang isipin na makakatapak ka pa sa mansyong ito. Pack your things, Hana. Ngayon din. Pero gabi na. May bagyo sa labas. Bulong ni Hana, tumitingin sa bintana kung saan ang malalakas na hampas ng hangin at ulan ay tila gustong basagin ang mga salamin. Wala kaming pakialam kung saan ka matutulog ngayong gabi, sabi ni Marco habang tumatalikod. Muling kinukuha ang kanyang telepono. Just sign the papers and leave. Dadating na si Christina bukas at ayokong makita niya ang isang katulad mo rito. Si Christina. Ang pangalang yon ay parang kidlat na nagbigay linaw sa lahat ng kanyang pagdududa. Ang babaeng palaging kasama ni Marco sa mga larawan sa social media, ang anak ng mayamang kasosyo nito na madalas ipagmalaki ni Doña Ramona. Kaya pala ganoon na lamang kadali para sa kanila na itapon siya na parang isang basahan pagkatapos ng 5 taon ng bulag na katapatan. Wala nang natitirang luha para sa kanila. Ang sakit na nararamdaman ni Hana ay unting napalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Yumuko siya, pinulot ang asul na folder at sa pamamagitan ng panulat na iniwan ni Marco sa lamesa, pinirmahan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ayan, bulong ni Hana. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng gabing iyon. Sana ay makuha ninyo ang kaligayahang hinahanap ninyo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi sumagot si Marco. Si Doña Ramona naman ay nagpakawala lamang ng isang mapait na tawa. Pagkalipas ng ilang minuto, si Hana ay naglalakad na pababa ng hagdan
tila ang isang lumang maleta na may sira pang gulong. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pag-alis ng isang mabigat na kadena, ngunit ang kapalit ay ang ganap na kawalan ng direksyon. Nang marating niya ang pinto, marahas itong binuksan ni Doña Ramona, hinahayaan ng malamig na hangin at ulan na pumasok sa loob ng foyer. Lumayas ka na, at tandaan mo, huwag na huwag ka nang babalik dito para magmakaawa. Bago pa man makasagot si Hana, itinulak siya ng kanyang biyenan palabas. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang semento ng porch at siya ay tuluyang bumagsak sa putikan sa labas ng bakuran. Ang lumang maleta ay tumama sa lupa. Nabuksan ang zipper nito at ang ilang piraso ng kanyang mga simpleng kasuotan ay mabilis na nabasa at nadumihan ng putik. Mula sa sahig ng basang lupa, tumingala si Hana. Ang gate ng mansyon ay dahan-dahang sumasara sa kanyang harapan. Sa likod ng malaking glass window ng ikalawang palapag, nakita niya si Marco na nakatayo. Nakatingin sa kanya ng walang kahit anong bakas ng awa, bago dahan-dahang hinila ang makapal na kurtina upang tuluyang takpan ang kanyang paningin. Ang tunog ng bakal na gate na naglapat at naglock ay tila huling hatol sa kanyang buhay sa mansyong yon. Nakaluhod si Hana sa ilalim ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay humahagupit sa kanyang balat na tila bilyong maliliit na karayom. Yakap-yakap niya ang kanyang basang bag kung saan nakatago ang lumang panyo ng kanyang ama. Sa gitna ng dilim, ng lamig at ng baha na unti-unting umaapaw sa kalsada, siya ay nag-iisa. Walang pera, walang tahanan, at wala na ang kanyang ama. Paano niya malalagpasan ang gabing ito ng mag-isa? At paano niya haharapin ang bukas kung ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay gumuho na sa putikan? Ang bawat hakbang sa maputik na kalsada ay tila paghatak sa isang napakabigat na karga na nakatali sa kanyang mga paa. Ang gulong ng lumang maleta ni Hana ay tuluyan ng nabali, lumilikha ng malalim na guhit sa basang lupa habang pilit niya itong hinahila sa ilalim ng walang awang hampas ng ulan. Walang kahit isang sasakyan ang dumadaan sa madilim na kalsada ng barangay. Ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang paminsang-minsang guhit ng kidlat sa kalangitan na nagpapakita ng mga anino ng mga punong sumasayaw sa bagsik ng hangin. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang manipis na damit ay nakadikit na sa kanyang balat, malamig at basa, habang ang bawat bugso ng hangin ay tila nagpapadala ng libo-libong karayom ng lamig sa kanyang likod. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa kawalan ng buhay sa loob ng kanyang dibdib. Sa dulo ng kalsada, sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan, nakita niya ang isang munting liwanag. Ito ay nagmumula sa munting karinderya ni Aling Rosa, isang simpleng dampa na gawa sa kawayan at yero na may nakasabit na luma at kupas na bumbilya ng dilaw na ilaw. Iyon ang natitirang silungan sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay. Gamit ang huling natitirang lakas sa kanyang mga binti, lumapit si Hana sa pintuang kawayan. Hindi na niya kayang itaas ang kanyang kamay upang kumatok ng malakas. Dahan-dahan lamang niyang isinandal ang kanyang ulo sa basang kawayan, habang ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa kahoy, lumilikha ng mahinang tunog na halos malunod sa ingay ng ulan. Mabilis na bumukas ang pinto. Ang mukha ni Aling Rosa, na puno ng pag-aalala, ay sumulpot sa pagitan ng siwang ng pinto. Nang makita ang basang-basa at nanghihinang anyo ni Hana, nagpakawala ang matandang babae ng isang mahinang singhap at mabilis na binuksan ng malawak ang pinto. "Diyos ko, Hana! Anong nangyari sa'yo?" Hysterical na bulong ni Aling Rosa habang mabilis na hinahawakan ang malamig na mga bisig ng babae. "Pumasok ka, dali! Baka pulmonary ang abutin mo rito." Hindi na nakasagot si Hana. Ang kanyang mga binti ay tuluyang sumuko at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig na semento ng karinderya. Agad siyang binalot ni Aling Rosa ng isang tuyo at makapal na tuwalya
habang marahang pinupunasan ang basang buhok ng dalaga. Ang init ng tuyong tela at ang mahinahong haplos ng matanda ay tila munting apoy na sumindi sa naghihingalong katawan ni Hana. Inilagay ni Aling Rosa ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Hana. Ang amoy ng toasted garlic, luya at pinakuluang bigas ay pumuno sa munting silid. Napakasimple, ngunit napakabango. Kumain ka muna anak, mainit pa iyan. Malambing na pakiusap ni Aling Rosa habang inilalagay ang kutsara sa nanginginig na kamay ni Hana. Tinitigan ni Hana ang mangkok ng lugaw. Ang simpleng pagkaing inihain ng isang kapitbahay na walang kahit anong obligasyon sa kanya ay naglalaman ng higit na init at pagtanggap kaysa sa lahat ng marangyang hapunan na inihanda niya sa mansyon ng mga pamilyang nagtaboy sa kanya. Isang butil ng luya ang lumulutang sa sabaw, katulad ng mga simpleng araw noong kasama pa niya ang kanyang ama, noong ang tanging yaman lang nila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Ang memoryang yon ay nagdulot ng panibagong agos ng luha sa kanyang mga mata na pumatak ng direkta sa mainit na lugaw. Aling Rosa, si tatay po. Sa wakas ay bumasag ang boses ni Hana, basag at puno ng sakit. Wala na po si tatay. Hindi ko man lang siya nayakap bago siya bawian ng buhay. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang sariling dibdib. Ang kanyang mga mata ay napuno rin ng luha. Nabalitaan ko nga anak, kanina lang ay tumawag ang ospital dito dahil hindi ka nila makontak sa telepono mo. Sinubukan kong tawagan ng mansyon ngunit sila ang sumagot Aling Rosa. Patuloy ni Hana, ang kanyang boses ay naging patag ngunit puno ng poot. Alam nila na patay na si tatay, ngunit sa halip na tulungan ako, itinapon nila ako sa labas. Sinabi ni Doña Ramona na baog ako, na wala akong silbi. At si Marco, may iba na siyang babae. Napatayo si Aling Rosa sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay namula sa puot habang nakatingin sa direksyon ng mansyon ng mga mayayaman. Mga walang kaluluwa, mga hayop, 5 taon mo silang pinagsilbihan na parang alipin. Noong nagkasakit si Ramona, ikaw ang nagpupuyat para mag-alaga sa kanya habang si Marco ay nagpapakasasa sa labas. At ngayon na namatay ang tatay mo, nagawa ka nilang itapon na parang basura. Yumuko si Hana, hinayaan ang kanyang sarili na yakapin ang kanyang mga tuhod habang umiiyak ng tahimik. Wala na akong mukhang maihaharap kay tatay, Aling Rosa. Wala man lang akong pambayad sa ospital para makuha ang kanyang labi. Napakawalang silbi kong anak. Mabilis na lumapit si Aling Rosa at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na dalaga. Huwag mong sabihin yan, Hana. Napakabuti mong anak. Huwag kang mag-alala sa tatay mo. May kaunti akong ipon dito mula sa benta ng karinderya. Sapat na ito para mailabas natin si Teodoro at mabigyan siya ng disenteng libing. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Hana. Tumingin siya kay Aling Rosa. Ang kanyang puso ay napuno ng utang na loob na tunay at hindi sa pilitan. Maraming salamat po, Aling Rosa. Babayaran ko po ang lahat ng ito. Pangako. Huminga ng malalim ang matanda. Pinunasan ang luha ni Hana bago nagsalita sa isang seryosong tono. Hana, may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo tungkol sa tatay mo. Bago siya tuluyang mawalan ng kakayahang magsalita dahil sa stroke, may binanggit siya sa akin. Napatigil si Hana sa pag-iyak. Ano po iyon? Sabi niya, hindi kayo talagang mahirap, Hana. Sabi niya, may iniwan siyang lihim na magliligtas sa iyo kapag dumating ang araw na ikaw ay lubos na nangailangan. Sabi niya, may mga taong nagnakaw ng sa inyo, ngunit ang tunay na katotohanan ay nakatago sa isang lugar. Tumingin si Aling Rosa sa lumang maleta ni Hana. May dinala ka ba mula sa bahay kubo niya? Napakunot ang noo ni Hana. Wala po. Tanging mga lumang damit lang at ang mga gamit ko sa mansyon. Mag-isip ka anak, meron bang kahit anong bagay na palaging itinatago ng tatay mo
Isang bagay na hindi niya pinapayagang hawakan ng iba. Pagtatanong ng matanda, habang dahan-dahang inaayos ang apoy sa kalan upang mapanatili ang init sa silid. Habang nakatitig sa sumasayaw na apoy ng kalan, isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Hana. Ang lumang kahon ng dasalan na gawa sa kahoy na nara. Ang kahon na yon ay pag-aari ng kanyang yumaong ina, kung saan nakalagay ang lumang rosaryo. Palaging hawak ng kanyang ama ang kahon na yon tuwing gabi. Hinahaplos ang bawat ukit nito habang nakatingin sa malayo na tila may malalim na iniisip. Noong huling beses na bumisita si Hana sa kubo, bago ito tuluyang ma-stroke, nakita niya ang kanyang ama na maingat na inilalagay ang kahon sa ilalim ng kanyang higaan, binalot ng lumang kumot. Ang kahon ng dasalan ni nanay. Bulong ni Hana, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Naiwan po yon sa lumang bahay kubo ni tatay. Mayroon nga bang nakatagong lihim sa loob ng lumang kahon na yon na may amoy ng kahoy na nara? Ang pagdating ng umaga ay hindi nagdala ng maliwanag na sikat ng araw, kundi isang maputlang liwanag na sumilip sa pagitan ng mga ulap na kulay abo. Ang bagyo ay humupa na, ngunit ang amoy ng basang lupa at ang mga nagtumbahang sanga ng puno sa paligid ay nagpapakita pa rin ng bagsik ng nagdaang gabi. Kasama si Aling Rosa, tinahak ni Hana ang maputik na landas patungo sa lumang bahay kubo ng kanyang ama. Ang munting kubo na gawa sa nipa at kawayan ay nakatayo pa rin sa ilalim ng malaking puno ng mangga, bagaman bahagyang nangihiwalay ang ilang bahagi ng bubong nito dahil sa hangin. Pagpasok ni Hana sa loob, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila nagtataglay pa rin ng amoy ng linyemento na palaging ipinapahid sa nanghihinang katawan ni Mang Teodoro noong ito ay nabubuhay pa. Ang bawat sulok ng kubo ay puno ng mga alaala. Ang lumang silya kung saan ito nakaupo habang nagbabasa ng dyaryo, ang kupas na tsinelas na naiwan sa tabi ng pinto, at ang isang basong may natirang kaunting tubig sa ibabaw ng lamesa. Napahawak si Hana sa gilid ng kawayang dingding, dahan-dahang napaupo sa gilid ng banig na dati ay higaan ng kanyang ama. Ang pangungulila ay muling dumanas sa kanyang puso, mas masakit at mas malalim kaysa noong nakaraang gabi dahil ngayon ay gising na ang kanyang diwa sa katotohanang hinding-hindi na niya makakausap ang kanyang ama. Hana, anak, hanapin mo na ang kahon na sinasabi mo bago pa may makakita sa atin dito. Bulong ni Aling Rosa habang maingat na nagmamasid sa labas ng bintana. Tumango si Hana. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na dibdib bago yumuko at sumilip sa ilalim ng papag na gawa sa kawayan. Doon, sa pinakamadilim na bahagi na natatakpan ng makapal na alikabok at mga lumang karton, nakita niya ang isang bagay na binalot sa isang kupas na kumot na may kulay asul at puti. Dahan-dahan niyang inabot ang balot at inilabas ito. Nang alisin niya ang lumang kumot, tumambad sa kanya ang isang lumang kahon ng dasalan na gawa sa maitim na kahoy na nara. Ang kahon ay may mga simpleng ukit ng krus at mga bulaklak sa gilid nito, na gawa mismo ng mga kamay ng kanyang ama para sa kanyang yumaong ina. Ang amoy ng tuyong sampagita at lumang kahoy ay agad na humalimuyak, nagdadala ng pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal. Nanginginig ang mga daliri ni Hana habang dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng kahon. Binuksan niya ang takip nito at tumambad sa kanya ang isang lumang rosaryo na ang mga butil na gawa sa kahoy ay kupas na ang kulay dahil sa madalas na paghawak ng kanyang mga magulang sa kanilang mga panalangin. Kinuha niya ang rosaryo at inilagay ito sa kanyang palad. Ramdam ang bigat ng pananampalataya ng kanyang pamilya na nanatiling buo sa kabila ng lahat ng kahirapan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Naalala ni Hana ang sinabi ni Aling Rosa tungkol sa isang lihim. Sinuri niyang mabuti ang loob ng kahon
Nang mapansin niyang ang lalim ng kahon sa labas ay tila hindi tugma sa lalim ng lalagyan sa loob, dahan-dahang pinindot ng kanyang mga daliri ang ilalim na bahagi ng kahon. Isang mahinang tunog ng metal ang narinig mula sa ilalim ng kahon nang ang isang maliit na bahagi ng kahoy ay dahan-dahang umangat, nagpapakita ng isang lihim na compartment. Sa loob nito ay nakatago ang isang mabigat na susing gawa sa tanso na may kakaibang ukit ng 3 bituin sa hawakan nito at isang piraso ng papel na nakatupi ng maayos ngunit kupas na ang kulay. Kinuha ni Hana ang sulat at dahan-dahang binuksan ito. Ang sulat ay isinulat ng kanyang ama sa pamamagitan ng isang lumang bolpen. Ang mga letra ay medyo nanginginig, ngunit malinaw pa ring mababasa. Aking pinakamamahal na Hana, kung binabasa mo ang sulat na ito, marahil ay wala na ako sa iyong tabi. Patawarin mo ako, anak, kung naging mahina ako at hindi kita na ipagtanggol sa mga mapagsamantalang tao sa paligid mo. Natatakot ako na kapag nalaman nila ang katotohanan nung ako ay may lakas pa, baka saktan ka nila. Ang susing ito ay para sa safety deposit box numero 412 sa pambansang bangko sa bayan. Doon nakatago ang tunay nating yaman, ang titulo ng lupang tinatayuan ng mansyon ng pamilya ni Marco. Ang lupang iyon ay pag-aari ng iyong ina na aking pinaghirapang ipagtanggol. Ngunit niloko nila ako noong ako ay magkasakit. Gamitin mo ang susing ito upang bawiin ang karangalan ng ating pamilya. Huwag kang matakot, Hana. Palagi akong kasama ng iyong ina na nagbabantay sa iyo mula sa langit. Ikaw ang aking pinakadakilang yaman. Ang iyong ama, Teodoro. Napahagulgol si Hana habang yakap ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang mahigpit na yakap na nag-aalis sa lahat ng bigat at sakit na dinala niya sa mansyon ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang mga taong itinuturing niyang pamilya na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang pulubi na dapat magpasalamat sa kanilang limos, ay ang mga mismong magnanakaw na kumuha ng yaman ng kanyang pamilya. Tumingin si Aling Rosa sa sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Diyos ko, Hana, ibig sabihin, ang mansyon na itinayo nila ay nakatayo sa lupang pag-aari ninyo. Inilagay ni Hana ang gintong susi sa ibabaw ng lumang kahoy na naranang kahon ng dasalan. Ang tunog ng tanso na tumama sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kubo. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at luha, ngayon ay nagpakita ng isang matibay at malamig na determinasyon. Hawak ang susi sa kanyang nanginginig na palad. Napagtanto ni Hana na ang susing ito ang magiging daan upang gisingin ang katotohanan mula sa madilim na baol ng nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon sa loob ng malaking gusali ng pambansang bangko ng Laguna ay tila ibang mundo para kay Hana. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na lobby na gawa sa makintab na puting marmol. Suot ang isang simpleng blusa at palda na bagaman malinis ay halatang luma at kupas na ang kulay. Ang kanyang mga sapatos ay may bahagya pang bakas ng tuyong putik mula sa nagdaang bagyo. Isang bagay na mabilis na napansin ng gwardiya sa pinto na kanina pa nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Huminga ng malalim si Hana habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang bag kung saan nakatago ang susing tanso at ang mga papel ng kanyang ama. Nilapitan niya ang counter ng mga transaksyon kung saan nakaupo si Ginoong Cruz, isang lalaking may edad na may suot na salamin, na abala sa pagtitig sa screen ng kanyang computer. Magandang umaga po, bati ni Hana sa mahinahong tinig, bagaman ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kanyang dibdib. Nais ko po sanang buksan ang safety deposit box ng aking yumaong ama. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ginoong Cruz, ibinaba ang kanyang salamin sa dulo ng kanyang ilong at sinuri ang anyo ni Hana mula ulo hanggang paa.
Mayroon po ba kayong mga dokumento? At ang susi? Tanong nito sa isang profesional, ngunit halatang malamig na tono, na tila nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan para sa isang katulad ni Hana ang magkaroon ng ganoong uri ng serbisyo sa kanilang bangko. Inilabas ni Hana ang sertipiko ng kamatayan ni Mang Teodoro, ang kanyang sariling pagkakakilanlan, at ang mabigat na susing tanso na may ukit ng 3 bituin. Nang makita ng bangkero ang susing tanso, ang kanyang malamig na ekspresyon ay biglang napalitan ng gulat. Mabilis niyang kinuha ang susi, sinuri ang ukit nito sa ilalim ng ilaw, at mabilis na nag-type sa kanyang keyboard. "Sandali lamang po, ma'am," sabi ni Ginoong Cruz, na ngayon ay mas magalang na. Tumayo ito at pumasok sa isang silid sa likod. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya kasama ang isang opisyal ng seguridad ng bangko. "Sumunod po kayo sa amin sa ibaba." Dinala nila si Hana sa isang elevator na bumaba patungo sa pinakamailalim na bahagi ng gusali. Doon ay sinalubong sila ng isang mahabang koridor na may mga pader na gawa sa makapal na bakal at semento. Ang katahimikan sa ilalim ng lupa ay napakalalim. Tanging ang mahinang ugong ng sistema ng bentilasyon ang naririnig. Sa dulo ng koridor ay ang pintuan ng vault, isang dambuhalang bilog na bakal na may mga gulong at levers na tila isang malaking orasan. Sa pamamagitan ng sabay na pagpihit ng 2 magkaibang susi ng opisyal at ni Ginoong Cruz, ang dambuhalang pintuan ng vault ay dahan-dahang gumalaw, lumilikha ng isang mabigat at mahinang tunog ng mga bakal na naglalapat bago tuluyang bumukas ng malawak. Sa loob ay libu-libong maliliit na kahon ng bakal ang nakasabit sa mga pader. Inakay ni Ginoong Cruz si Hana patungo sa kahon numero 412. Inilagay ng bangkero ang kanyang master key at sumenyas kay Hana na ilagay ang kanyang susing tanso. Sa sabay na pag-ikot ng kanilang mga kamay, narinig ang isang mahinang tunog ng mekanismong bumukas sa loob ng pinto ng kahon. Dahan-dahang hinila ni Ginoong Cruz ang isang mahabang bakal na kahon at inilagay ito sa isang mesa sa gitna ng silid bago lumabas upang bigyan si Hana ng pribadong oras. Nang mapag-isa, naramdaman ni Hana ang bigat ng sandaling iyon. Ang bakal na kahon sa harap niya ay may makapal na alikabok sa ibabaw, isang patunay na napakahabang panahon na itong hindi nabubuksan. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang kamay at pinunasan ng alikabok sa ibabaw nito, tulad ng dahan-dahang pag-alis ng tabing na nagkukubli sa katotohanan ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng malilinis na guhit sa madilim na ibabaw ng bakal. Nang buksan niya ang takip, ang unang tumambad sa kanya ay isang piraso ng lumang dyaryo na may petsang 20 taon na ang nakararaan. Ang pamagat ng balita ay tungkol sa mabilis na pag-unlad ng pamilya ni Marcos sa kanilang mga negosyo at ang pagpapatayo ng kanilang marangyang mansyon sa gitna ng bayan. Bakit ito itinabi ni tatay? Isang malalim na tanong ang gumuhit sa isip ni Hana. Inalis niya ang dyaryo at doon ay nakita niya ang isang makapal na folder na nakatali ng pulang laso. Sa loob ng folder ay may 2 pangunahing dokumento. Ang isa ay ang orihinal na titulo ng lupa, isang opisyal na dokumento ng pamahalaan na may malaking pulang selyo sa ibabaw nito. Ang nakasulat na pangalan ng nag-iisang may-ari ng lupang tinatayuan ng mansyon ay Teodoro Lopez at ang kanyang yumaong asawa. Naramdaman ni Hana ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang eksaktong lokasyon ng ari-arian. Walang duda. Ang lupa kung saan nakatayo ang mansyon, ang hardin na palagi niyang inaalagaan, ang mismong silid kung saan siya tinaboy kagabi. Lahat ng yon ay nakatayo sa lupang pag-aari ng kanyang ama. Paano ito naging posible? Paano nagawang mamuhay ng pamilya ni Marco sa karangyaan habang ang kanyang ama
ay nagtitiis sa isang tumpok ng kahirapan hanggang sa huling hininga nito. Ang opisina ni Attorney Santos ay puno ng amoy ng mga lumang libro, papel at tinta ng muling binuksang kasaysayan. Nakaupo si Hana sa tapat ng malaking desk na gawa sa mahogany habang ang matandang abogado ay maingat na sinusuri ang mga dokumento mula sa safety deposit box gamit ang isang malaking magnifying glass. Sa labas ng bintana, ang mahinang ulan ay patuloy na pumapatak. Lumilikha ng malamig na kapaligiran na tila sumasalamin sa tindi ng katotohanang unti-unting lumalabas sa dilim. Huminga ng malalim si Attorney Santos, tinanggal ang kanyang salamin at tumingin kay Hana na may halong lungkot at galit. Si Attorney Santos ay matalik na kaibigan ng kanyang ama noong ito ay malakas pa at alam niya ang bawat hirap na pinagdaanan ng pamilya Lopez. Hana, panimula ng abogado. Ang kanyang tinig ay mabigat. Ang titulong ito ay walang duda. Ito ang orihinal at tunay na titulo ng lupa sa ilalim ng pangalan ng iyong ama. At ang kasunduan sa pagbili na ipinapakita ng pamilya ni Marco sa mga lokal na otoridad ay isang malaking huwad. Inilapit ni Attorney Santos ang dalawang dokumento sa harap ni Hana. Ang isa ay ang orihinal na kontrata ng upa na nilagdaan ng kanyang ama, 20 taon na ang nakararaan. At ang isa naman ay ang bago at huwad na kontrata ng pagpapahaba ng upa na di umano ay nilagdaan ni Mang Teodoro, 3 taon lang ang nakakaraan. Tingnan mo ang pira-pirasong pirma rito, turo ng abogado sa huwad na dokumento. Sinasabi rito na sumang-ayon ng tatay mo na pahabain ang upa ng lupa sa halagang halos libre at binibigyan pa sila ng karapatang bilhin ang lupa anumang oras. Ngunit noong taong isinulat ito, ang tatay mo ay paralisado na ang kanang kamay dahil sa stroke. Paano makakapirma ng ganito katwid at kalinis ang isang taong hindi man lang mabuhat ang sariling kutsara? Napatingin si Hana sa pirma. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na kamalayan. Ang pamilya ni Marco ay hindi lamang naging malupit sa kanya. Sila ay mga magnanakaw na sadyang nagsabwatan upang nakawin ang tanging natitirang ari-arian ng kanyang ama habang ito ay nakahiga sa kama ng ospital. Walang laban at dahan-dahang namamatay. Ibig sabihin po, Attorney Santos, nanginginig ang boses ni Hana, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding galit na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Ang mansyon na tinitirhan nila, ang marangyang buhay na ipinagmamalaki nila sa bayan, ay galing sa pagnanakaw sa tatay ko? Eksakto, Hana. Tumango ang abogado. Hindi lamang sila hindi nagbayad ng upa sa loob ng nakalipas na 5 taon, kundi gumamit pa sila ng mga pekeng dokumento upang iwasan ang pagpapatalsik sa kanila. At ang mas masakit, ginamit nila ang kahirapan ng tatay mo upang pilitin kang magpakasal kay Marco para mas madali nilang makontrol ang sitwasyon nang hindi mo nalalaman ang katotohanan. Isang miyamay na napakasakit ang gumuhit sa puso ni Hana. Sa loob ng 5 taon, tinanggap niya ang bawat panlalait ni Doña Ramona. Tiniis niya ang mga gabing ginagawa siyang katulong sa sarili nitong pamamahay, naniniwalang may malaki siyang utang na loob sa kanila dahil tinanggap nila ang isang babaeng mahirap na katulad niya sa kanilang marangyang pamilya. Palagi nilang ipinapamukha sa kanya na siya ay isang palamunin, isang walang silbi na dapat magpasalamat sa bawat subo ng pagkain. Ngunit ang totoo, sila ang mga palamunin sa lupa ng kanyang ama. Sila ang mga magnanakaw na nabubuhay sa karangyaan gamit ang dugo at pawis ng kanyang pamilya. Nanginig ang buong katawan ni Hana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Mahigpit niyang ikinalat ang kanyang mga palad sa ibabaw ng makinis na desk ng abogado. Ibinaon ang kanyang mga kuko sa kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang marka ng kanyang mga kuko ay naiwan sa ibabaw ng desk, isang patunay ng tahimik na panunumpa ng paghihiganti.
Sino po ang nakasulat na saksi rito sa huwad na kontrata? Tanong ni Hana habang nakatitig sa dulo ng papel. Tiningnan ni Attorney Santos ang pirma ng saksi. Isang Dr. Vicente. Siya ang doktor na madalas bumisita sa pamilya ni Marco. Napatitig si Hana sa pangalang iyon. Si Dr. Vicente? Ang parehong doktor na nag-abot sa kanya ng pekeng ulat ng medikal na nagsasabing siya ay baog. Ang lahat ay magkakakonektang piraso ng isang malaking bitag. Tumingin si Attorney Santos kay Hana. Seryoso ang kanyang mga mata. Hana, may sapat tayong ebidensya para bawiin ang lupa at idemanda sila ng falsification of public documents. Ngunit magiging mahaba ang laban na ito. Handa ka na ba? Tumingin si Hana sa bintana kung saan ang madilim na ulap ay dahan-dahang nahahati upang bigyang daan ng isang malamig at matalim na liwanag. Nang muling humarap si Hana sa abogado, ang kanyang tinig ay walang naging bakas ng dating mahina at takot na babae. Attorney Santos, hindi ko lang gustong bawiin ang lupa. Bulong ni Hana sa isang malamig at walang emosyong tinig. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo tulad ng ginawa nila sa akin. Ang init ng sikat ng araw sa bayan ng Laguna ay hindi naging sapat upang painitin malamig na pakiramdam sa puso ni Hana. Kasama si Attorney Santos, tinatahak nila ang daan patungo sa tanggapan ng Registry of Deeds upang isumit ang mga unang dokumento para sa pagbawi ng lupa. Habang naglalakad, napatigil si Hana sa tapat ng isang marangyang butik ng mga pangkasal, kung saan ang malaking salamin sa harap ay nagpapakita ng mga nagniningning na chandelier sa loob. Sa tapat ng butik ay nakaparada kakpamilyar na itim na kotse ng pamilya ni Marco. Sa loob ng tindahan, sa kabila ng malinaw na salamin, nakita ni Hana ang kanyang dating pamilya. Naroon si Doña Ramona. May suot na malawak at matamis na ngiti, habang maingat na isinasabit isang mamahaling kwintas na gawa sa mga perlas sa leeg ni Cristina. Si Cristina ay nakatayo sa gitna ng silid, suot ang isang napakagandang puting trahe de boda na gawa sa mamahaling lace. Sa tabi nito ay si Marco na nakasuot ng eleganteng suit, nakangiti, habang marang iniikot ang kanyang mga bisig sa baywang ng kanyang bagong mapapangasawa. Napatitig si Hana sa eksenang yon. Ang tamis ng ngiti ni Doña Ramona kay Cristina ay ang ngiting kailanman ay hindi niya naranasan sa loob ng 5 taon ng pagsasama nila ni Marco. Para kay Hana, ang mukha ng kanyang biyenan ay palaging puno ng kunot ng noo, pagkadismaya at mga salitang humahamak sa kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, sa harap ng babaeng mayaman, ang matandang babae ay tila naging isang mapagmahal na ina. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Marco mula sa butik upang sagutin ang isang tawag sa kanyang telepono. Hindi niya napansin si Hana na nakatayo sa likod ng isang malaking haliging semento sa di kalayuan, bahagyang natatakpan ng mga pandekorasyong halaman ng mall. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo muna akong kulitin ngayon. Galit at pabulong na sigaw ni Marco sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng labis na stress at takot. Malayo sa nakangiting mukha niya sa loob ng butik kanina. Kapag natapos ang kasal namin ni Cristina sa susunod na buwan, makukuha ko na ang tiwala ng tatay niya at ang perang pambayad sa default ng bangko. Sabihin mo sa manager na huwag munang i-freeze ang mga account ng kumpanya. Narinig ni Hana ang bawat salita. Isang mapait at malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya pala nagmamadali silang itapon siya. Ang kanilang marangyang kumpanya, ang kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bayan ay isa na lamang hungkag na shell na malapit ng gumuho dahil sa mga utang. Ang kasal na ito ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang desperadong hakbang upang gamitin ang yaman ng pamilya ni Cristina upang isalba ang kanilang sarili mula sa kahirapan. Dahan-dahang ipinasok ni Hana
ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang larawan ng kasal nila ni Marco. Ang tanging larawan na itinago niya sa kanyang lumang pitaka. Sa larawang yon, siya ay nakangiti ng may simpleng pangarap, walang kaalam-alam sa impyernong kanyang papasukin. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na hindi na nanginginig, dahan-dahang pinunit ni Hana ang larawan sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel. Binuksan niya ang kanyang palad at hinayaang tangayin ng hangin ang mga piraso ng kanilang nakaraan na nagkalat sa maruming semento ng kalsada. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang singsing sa kasal, isang manipis na gintong singsing na binili nila sa isang simpleng tindahan bago sila ikasal, ay naroroon pa rin sa kanyang daliri. Ang bahaging yon ng kanyang balat ay may maputla at malalim na marka, isang patunay ng 5 taon ng emosyonal na pagkakaalipin. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahang hinugot ni Hana ang singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang kaunting kirot ng balat, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng isang malaking kalayaan. Itinapon niya ang singsing sa isang gilid ng daan, hinayaang mahulog ito sa kanal ng maruming tubig. Tumingin siyang muli sa loob ng butik, kung saan si Doña Ramona ay masayang nakikipagtawanan kay Cristina habang si Marco ay pabalik na sa loob. Muling isinusuot ang kanyang plastik na ngiti. Ibinulong ni Hana sa hangin. Ang kanyang boot ay puno ng bagsik ng isang bagong silang na tadhana. Magsaya kayo habang may oras pa kayo sa mansyon ko. Dahil kapag natapos ang panahong ibinigay ko, wala nang magiging silungan ang inyong huwad na karangyaan. Ang bodega ng mga luma at nakatagong dokumento ng Ospital ng Laguna ay puno ng amoy ng lumang papel, alikabok at antiseptic. Sa pagitan ng matatayog na istante ng mga folder, ang liwanag ng papalubog na araw ay sumisilip sa munting bintana, nagbibigay ng mga guhit ng anino sa paligid. Naroon si Hana, kasama si Mina, isang matagal ng unit nurse sa ospital, na ang pamilya ay minsan nang tinulungan ng yumaong ama ni Hana noong panahon ng kahirapan. Dahil sa utang na loob na yon, handang isakripisyo ni Mina ang kanyang trabaho upang tulungan si Hana na mahanap ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya ni Marco. Hana, dalian natin, bulong ni Mina habang maingat na naghahanap sa lumang drawer ng taong 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga digital records ay madaling palitan sa computer, ngunit ang mga pisikal na kopya ng laboratory test mula sa lumang archive room ay mahirap burahin dahil may pirma ng lab technician na gumawa ng pagsusuri. Hinanap nila ang folder sa ilalim ng pangalan ni Marco Lopez at Hana Lopez. Pagkalipas ng halos 1 oras ng paghahanap sa gitna ng katahimikan ng bodega, nakuha ni Mina ang isang may kinalawang na folder na may kulay berdeng pabalat. Ito na, bulong ni Mina. Dahan-dahang binubuksan ang folder. Nang ilatag ni Mina ang 2 magkahiwalay na papel sa ibabaw ng mesa, naramdaman ni Hana na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang unang papel ay ang tunay na ulat ng pagsusuri para kay Hana. Nakasaad doon sa malilinaw na medikal na termino na ang kanyang matris at ovaries ay ganap na malusog, normal, at walang anumang balakid para magkaanak. Ang ikalawang papel ay ang ulat para kay Marco. Nakasulat doon sa ilalim ng diagnosis ang salitang azoospermia at napakababang bilang ng sperm cells, isang kondisyon na nagpapakita na si Marco ang tunay na hindi kayang magkaanak sa natural na paraan. Ngunit ang mas nagpagulo sa isip ni Hana ay ang isang maliit na piraso ng papel na nakastaple sa likod ng ulat ni Marco. Ito ay isang kopya ng resibo ng bangko na nagpapakita ng paglilipat ng pera na nagkakahalaga ng 100,000 piso mula sa personal na account ni Doña Ramona patungo sa personal na account ni Dr. Vicente. Ang doktor na pumirma sa pekeng medical report
na ibinigay kay Hana 3 taon na ang nakalilipas. Ang petsa ng transaksyon ay eksaktong kaparehong araw ng kanilang pagsusuri. Diyos ko! Bulong ni Hana, ang kanyang boses ay naging isang mahinang singhap sa gitna ng madilim na silid. Dahan-dahang napaupo si Hana sa lumang upuan sa tabi ng istante. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa biglang pag-agos ng mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi nagaling sa sakit, kundi mula sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng malayang paghinga. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang napakabigat na pasanin ng kahihiyan. Naalala niya ang bawat gabi kung kailan siya umiiyak sa banyo. Sinisisi ang sarili niyang katawan dahil sa hindi pagbibigay ng anak kay Marco. Naalala niya kung paano siya dinalay-dalay ni Doña Ramona sa harap ng mga kamag-anak nito. Tinatawag siyang tuyong lupa na walang silbi. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Isang maruming laro na binuo ng kanyang biyenan upang protektahan ang garbo at pride ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Habang ginagawa siyang biktima na madaling manipulahin at itapon kapag wala ng pakinabang. Isang butil ng mainit na luha ni Hana ang dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng tunay na medical report, eksakto sa ibabaw ng asul na selyo ng ospital. Ang patak ng luha ay bahagyang nagpabura sa tinta, tulad ng dahan-dahang paghuhugas ng katotohanan sa 5 taon ng malupit na kahihiyan at panunumbat na kanyang dinala. Hana, seryosong bulong ni Mina, tinapik ang kanyang balikat. May isang bagay ka pang dapat malaman. Pagkatapos pirmahan ni Dr. Vicente ang ulat na ibinigay sa iyo noon, bigla siyang nagbitiw sa ospital na ito at lumipad patungong Amerika kasama ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon, ngunit malinaw na binayaran siya upang manahimik at takpan ng lahat. Huminga ng malalim si Hana, dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga mata. Nang tumingin siya muli kay Mina, ang kanyang mga mata ay naging kasing patag at kasing lamig ng asero. Ang kahinaan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matibay na sandata na handang pumatay sa reputasyon ng mga nagmalupit sa kanya. Sapat na ito, Mina, malamig na sabi ni Hana habang maingat na inilalagay ang mga orihinal na dokumento sa loob ng kanyang bag. Ang selyong ito ng ospital ang magiging patunay na ang kanilang banal na pangalan ay binuo lamang sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hawak ang ebidensya ng panloloko. Alam ni Hana na mayroon na siyang higit pa sa titulo ng lupa upang wasakin ang imperyo ng kanyang biyenan. Mayroon na siyang katotohanan na dudurog sa pinakaiingatang dangal ng pamilya Lopez. Ang munting silid sa likod ng karinderya ni Aling Rosa ay napupuno ng init mula sa isang dilaw na bumbilya na nakasabit sa kisame. Sa ibabaw ng lumang lamesang gawa sa tinalupang kawayan, nagkalat ang mga legal na dokumento, ang titulo ng lupa at ang mga tunay na medical records ng ospital. Naroon si Hana, katabi si Attorney Santos na seryosong nagbabasa ng huling burador ng demanda, habang si Aling Rosa ay tahimik na naghahanda ng mainit na tsa sa isang sulok. Humarap si Attorney Santos kay Hana. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paggalang sa katatagang ipinapakita ng dalaga sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Hana, handa na ang lahat ng papeles para sa kasong eviction at falsification of public documents laban sa pamilya ni Marco. Pahayag ng abogado habang inaayos ang kanyang mga salamin. Ang utos ng korte para sa pansamantalang pagpapatigil sa anumang transaksyon sa lupang iyon ay maaari na nating makuha sa susunod na 2 araw. Ngunit kailangan nating piliin ang tamang oras kung kailan nating ito isisilbi upang hindi sila makahanap ng paraan na takasan ang batas gamit ang kanilang mga koneksyon. Tumingin si Hana sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. May isang pulang bilog sa petsa ng susunod na Sabado. Sa Sabado, Attorney Santos,
Iyan ang araw ng kanilang engranding engagement party na gaganapin sa mismong garden ng mansyon. Nais ni Doña Ramona na ipakita sa buong bayan ang pagsasama ng kanilang pamilya at ng pamilya ni Cristina. Napabuntong hininga si Aling Rosa habang inilalagay ang baso ng tsaa sa lamesa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Hana, anak, natatatakot ako para sa'yo. Napaka-impluwensyang tao ni Doña Ramona sa bayang ito. Baka gamitin nila ang kanilang pera at mga kakilala sa pamahalaan upang baluktutin ang katotohanan o kaya ay saktan ka. Dahan-dahang ngumiti si Hana upang kalmahin ang matanda. Inabot niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang simpleng kwintas na may krus na pilak. Ang tanging alahas na pag-aari ng kanyang yumaong ina na itinago ng kanyang ama sa loob ng kahon ng dasalan. Isinuot niya ito sa kanyang leeg, marahang hinahaplos ang malamig na metal sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ang simpleng krus na ito ay tila nagbigay sa kanya ng isang hindi matitinag na kalasaglaban sa anumang takot. "Huwag kayong mag-alala, Aling Rosa," mahinahong sabi ni Hana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan. Hindi na ako ang dating Hana na natatakot sa kanilang mga sigaw. Kasama ko ang katotohanan at kasama ko ang alaala ni tatay at nanay. Ang kanilang pera ay hindi kayang bilhin ng batas kapag ang lahat ng ebidensya ay nakalatag na sa harap ng publiko. Napatango si Attorney Santos na mangha sa lamig at talas ng isip ng dalaga. Tama si Hana. Aling Rosa, kapag isinilbi natin ang eviction notice sa harap ng kanilang mga piling panauhin at ng pamilya ni Cristina, hindi na sila makakapagtago sa likod ng kanilang huwad na reputasyon. Ang kahihiyan ang puputol sa kanilang kakayahang lumaban. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang lumang cellphone na may ni Mang Teodoro na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang hindi ito sagutin ni Hana, isang maikling mensahe ang pumasok. Binuksan ni Hana ang mensahe at binasa ang nakasulat. "Nalaman kong nakuha mo na ang mga dokumento sa bangko. Mag-ingat ka kay Doña Ramona." May iba pa siyang itinatago tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Napakunot ang noo ni Hana. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang ibig sabihin nito tungkol kay tatay? May problema ba, Hana? Tanong ni Aling Rosa nang mapansin ang biglang pagbabago sa mukha ng dalaga. Mabilis na itinago ni Hana ang telepono sa kanyang bulsa. "Wala po, Aling Rosa. Isang maling numero lamang." Tumayo si Aling Rosa. Hinawakan ng kamay ni Hana at nagtanong sa isang mahinang tinig. Tila sinusubukan ang lalim ng puso ng dalaga. "Hana, paano kung sa araw na iyon, kapag nalaman nilang mawawala ang lahat sa kanila? Paano kung lumuhod si Marco sa harap mo at magmakaawa para sa isa pang pagkakataon? Mapapatawad mo ba siya?" Tumingin si Hana sa labas ng bintana, kung saan ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay dahan-dahang nagpapagalaw sa mga dahon, nagbabadya ng isang malaking bagyo na malapit nang dumating sa buhay ng mga taong nagmalupit sa kanya. "Hahayaan ko siyang lumuhod, Aling Rosa." Malamig na sagot ni Hana, walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. "Hahayaan ko siyang lumuhod sa lupang hindi naman sa kanya, upang maramdaman niya kung gaano kalamig ang lupang itinapon niya sa akin." Ang bakuran ng mansyon ng pamilya Lopez ay nababalot ng tila panaginip na karangyaan sa gabing iyon. Daan-daang maliliit na gintong ilaw ang nakasabit sa mga sanga ng puno ng mangga, nagbibigay ng ningning sa mga mesang may puting tela at mga mamahaling bulaklak. Ang mga kilalang tao sa bayan, mga lokal na negosyante, at ang mayayamang kamag-anak ni Cristina ay masayang nag-uusap habang ang mahinang tunog ng biolin ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Ramona, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas, hawak ang isang baso ng champagne habang nagsasalita sa harap ng mikropono. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng aking anak na si Marco,
at ng magandang si Christina. Nakangiting pahayag ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ito rin ay patunay na ang aming pamilya ay patuloy na pinagpapala dahil sa aming katapatan at dangal sa bayang ito. Ang aming pangalan ay mananatiling simbolo ng tagumpay at magandang ehemplo para sa lahat. Nagsipalakpakan ang mga tao. Sa tabi ng entablado, si Marco ay masayang nakatitig kay Christina na tila isang reyna sa kanyang marangyang kasuotan. Ngunit ang palakpakan ay dahan-dahang napawi. Pinalitan ng isang kakaibang bulong-bulungan na nagsimula sa may tarangkahan ng mansyon. Ang mga panauhin ay dahan-dahang lumingon patungo sa gitnang landas ng garden. Doon, naglalakad si Hana. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na walang kahit anong hiyas, ngunit ang kanyang tindig ay napakatwid at puno ng dignidad na kailanman ay hindi nila nakita sa kanya noon. Kasabay niya si Attorney Santos at dalawang lalaking nakabarong na may hawak na mga legal na dokumento. Nang makita ni Marco si Hana, ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Mabilis siyang bumaba sa entablado at hinarang ang dalaga. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga panauhin. Hana, anong karapatan mong pumunta rito? Pabulong na sigaw ni Marco. Ang kanyang mga ngipin ay naglalapat sa galit. Security! Palabasin ninyo ang babaeng ito. Isang baliw na nakapasok sa party ko. Lumapit din si Christina. Nakataas ang kilay habang tinitingnan si Hana ng may pandidiri. Ayan ba ang ex-wife mong pulubi, Marco? Bakit pinapayagan ang mga ganyang uri ng tao na pumasok dito? Bago pa man makakilos ang mga security guard, humakbang pasulong si Attorney Santos at itinaas ang isang opisyal na dokumento ng korte na may selyo ng pamahalaan. Huwag kayong magkakamaling hawakan ang aking kliyente. Seryosong pahayag ng abogado, sapat na malakas upang marinig ng mga nakapaligid na bisita. Kami ay narito sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. Hawak namin ang temporary restraining order at eviction notice mula sa Tuwaan Toykaw ng lalawigan. Napatigil ang mga gwardiya. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay lalong lumakas, tila isang malaking alon ng pagtataka na kumalat sa buong bakuran. Binaliwala ni Hana si Marco at si Christina. Naglakad siya ng tuwid patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan sa ilalim ng mga spotlight na dati ay nakatutok lamang sa kanyang mga manunupil. Umakyat siya sa entablado. Dahan-dahang kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang biyenan na si Doña Ramona. Tumingin si Hana sa harap ng daan-daang bisita. Ang kanyang tinig ay naging malinaw, matatag, at walang kahit anong takot. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Hana. Hihingi ako ng kaunting minuto ng inyong oras upang ibahagi ang isang katotohanan na matagal nang itinago sa bayang ito. Ang mansyong inyong hinahangaan, ang pamilyang inyong pinapalakpakan dahil sa kanilang dangal at yaman. Tumingin siya ng diretso kay Doña Ramona na ngayon ay parang estatwa sa takot. Ay nakatayo sa lupang pag-aari ng aking yumaong ama, si Teodoro Lopez. Isang malaking singhap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Kasinungalingan! Sigaw ni Doña Ramona, pilit na inaagaw ang mikropono, ngunit mabilis siyang hinadlangan ng isa sa mga kasama ni Attorney Santos. Baliw ang babaeng yan! Magnanakaw siya! Attorney Santos, buksan ang projector. Utos ni Hana sa mahinahong tinig. Sa isang malaking white screen sa likod ng entablado, na dati ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ni Marco at Christina, biglang lumabas ang isang malaking imahe. Ito ang orihinal na titulo ng lupa sa ilalim ng pangalan ng pamilya Lopez, kasama ang sertipikadong ulat mula sa gobyerno na nagpapatunay na ang kontrata ng pamilya ni Marco ay peke at ang kanilang mga pirma ay huwad. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Lumipat ang slide sa projector. Isang malaking medikal na dokumento mula sa ospital ng Laguna ang lumabas sa screen.
Ipinapakita doon ang tunay na resulta ng pagsusuri na nagpapatunay na si Hana ay ganap na malusog, habang si Marco ang tunay na hindi kayang magkaanak. Kasama rin doon ang kopya ng tseke na ibinayad ni Doña Ramona sa doktor upang gumawa ng pekeng ulat at isisi ang lahat kay Hana. Ang buong bakuran ay napuno ng ingay ng mga taong nagbubulungan, nagtitinginan, at nagpapakita ng labis na pagkabigla. Ang ama ni Cristina, si Don Ruben, na isang kilalang negosyante, ay mabilis na lumapit sa screen, binasa ang mga dokumento, at pagkatapos ay tumingin kay Doña Ramona na may matinding galit. Nang walang sinasabing salita, hinila niya ang kamay ni Cristina at mabilis na naglakad palabas ng mansyon, iniiwan ang pamilya Lopez sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Ramona. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ay naging kasing puti ng papel, habang si Marco naman ay nakatayo sa gitna ng garden, nakatitig sa sahig, habang ang mga pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mukha. Ang lahat ng kanilang pinakaiingatang reputasyon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Itinutok ni Hana ang kanyang malamig na tingin kay Doña Ramona at kay Marco. Ang kanyang boses sa mikropono ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon, tila isang hatol mula sa langit. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang lupa ng aking ama. Malamig na pahayag ni Hana. Gamitin ninyo ang panahong yan para ipak ang inyong mga gamit dahil sa ika-30 araw, kung narito pa kayo, ang mga bulldozer ng korte ang magpapaalis sa inyo. Ibinaba ni Hana ang mikropono sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang bumaba ng entablado. Iniiwan ang pamilya Lopez sa gitna ng dambuhalang guho ng kanilang sariling kasinungalingan. Ang mga makukulay na ilaw ng party sa labas ng mansyon ay nananatiling nakasindi, ngunit ang bakuran ay wala ng kahit isang panauhin. Ang mga lamesang may mamahaling tela ay naiwang buraot, ang mga pagkain ay unti-unting nilalamig, at ang mga baso ng alak ay nagtumbahan sa damuhan. Ang marangyang gabi ay mabilis na nagmula sa pagiging isang panaginip patungo sa isang malaking bangungot. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon, ang ingay ng galit ay pumuno sa bawat sulok ng silid na may mataas na kisame. Isang malaking manloloko. Sigaw ni Cristina, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit habang itinuturo ang kanyang daliri kay Marco. You lied to me, Marco. Buong akala ko ay ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. At ano? Baog ka? Pinagmukha ninyo akong tanga sa harap ng mga kaibigan ko. Cristina, makinig ka muna sa akin, please. Pagmamakaawa ni Marco, sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang kasintahan, ngunit mabilis siyang tinampal nito sa mukha. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, nag-iiwan ng pulang marka sa pisngi ni Marco. Huwag mo akong hahawakan! Galit na sigaw ni Cristina. Sa gitna ng kanyang galit, hinablot niya ang isang mamahaling kristal na plorera na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Isang antigong plorera na palaging ipinagmamalaki ni Doña Ramona sa kanyang mga bisita. Marahas itong ibinato ni Cristina sa sementong sahig. Ang tunog ng nagkadurog-durog na kristal na kumalat sa sahig ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng kanilang huwad na yaman at reputasyon. Ang bawat piraso ng kristal ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng sala. Bawat isa ay nagpapakita ng kabiguan ng kanilang mga plano. Lumapit ang ama ni Cristina, si Don Ruben, na may hawak na madilim na ekspresyon. Huwag na huwag ninyong subukang lumapit muli sa aking anak Marco. At ikaw, Ramona. Tumingin ang matandang lalaki kay Doña Ramona nang may pandidiri. Ibalik ninyo ang lahat ng tseke na ibinigay ko para sa pamumuhunan sa inyong kumpanya bago mag-umaga bukas. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ninyong dalawa dahil sa panloloko. Nang walang lingon-likod, hinila ni Don Ruben si Cristina palabas ng mansyon. Iniiwan ang pamilya Lopez
sa gitna ng kanilang sariling kaguluhan. Nang magsara ang malaking pinto, ang katahimikan ng mansyon ay naging mas nakabibingi. Tumingin si Marco sa kanyang ina na ngayon ay nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga balikat sa pag-iyak. "Kasalanan mo ito, Ma!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panunumbat. "Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay walang alam si Hana. Bakit mo kailangang pakialaman ang medical records ko? Bakit mo kailangang lopin ang tatay niya sa lupa? Ngayon, wala na. Wala na si Christina at mawawala pa ang bahay na ito." Nag-angat ng tingin si Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may bakas pa rin ng galit. "Para sa iyo ang ginawa ko, Marco, upang protektahan ang pangalan mo. Sino ang lalaking gustong malaman ng buong bayan na hindi siya makakaanak? Gusto mo bang pagtawanan ka ng mga tao? At ang lupa, kung hindi ko kinuha ang lupang yon, paano natin naitayo ang mansyong ito? Paano ka nakapamuhay ng marangya? Ngunit sa pagnanakaw natin ito nakuha, Ma." Bulyaw ni Marco habang mabilis na binubuksan ang kanyang telepono. Isang bagong email mula sa bangko ang pumasok. Nang basahin niya ito, ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay. Na-freeze na ng bangko ang lahat ng account ng kumpanya. Wala na tayong pera para magbayad sa mga supplier bukas. Dahan-dahang napaatras si Doña Ramona hanggang sa dulas siya mula sa sofa at napaupo sa sahig, sa tabi ng mga piraso ng nabasag na kristal na florera. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa malamig na semento. Ang marangyang kasuotan niya ay nadumihan ng alikabok ng sahig. Paano ito nangyari? Humahagulgol na bulong ni Doña Ramona habang nakatitig sa kawalan. Paano tayo nagapi ng isang anak mahirap na katulad ni Hana? Paano niya nagawang wasakin ang lahat ng ating pinaghirapan? Ang malamig na katahimikan ng malaking mansyon ay muling bumalot sa kanila. Tila isang madilim na libingan na naghihintay na lamunin ang huling labi ng kanilang huwad na kaharian. Ang huling sinag ng papalubog na araw ay nagpapadala ng mahahabang guhit ng anino sa loob ng tahimik na karinderya ni Aling Rosa. Habang si Hana ay abala sa pagpupunas ng mga kahoy na lamesa gamit ang isang malinis na basahan, ang banayad na hangin ng hapon ay nagdadala ng amoy ng tuyong dahon mula sa labas. Malapit ng maggabi at ang karinderya ay wala ng mga customer. Biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Pumasok si Marco. Ngunit hindi na siya ang hambog na lalaki na may suot na mamahaling suit at may maayos na buhok. Ang kanyang polo shirt ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na marka dahil sa puyat at stress. Mukha siyang taong galing sa isang malaking digmaan na kung saan siya ay talunang sundalo. Nang makita ni Aling Rosa si Marco, mabilis siyang kumuha ng isang sandok at humarang sa pagitan nito at ni Hana. "Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka bago ko tawagin ang mga barangay tanod." "Aling Rosa, please naman, gusto ko lang kausapin ang asawa ko." Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating bagsik. Marahang hinawakan ni Hana ang balikat ni Aling Rosa. "Aling Rosa, ayos lang po. Hayaan ninyo muna kaming mag-usap." Kahit nag-aalinlangan, dahan-dahang umatras ang matandang babae patungo sa likod ng kusina. Ngunit nanatili ang kanyang matalas na tingin kay Marco. Humarap si Hana kay Marco. Ang kanyang muka ay walang ipinakitang galit, walang lungkot. Tanging isang malamig at patag na ekspresyon na tila nakatingin lamang sa isang estranghero sa daan. Sa isang dula-dulaang pagkilos, biglang lumuhod si Marco sa maduming semento ng karinderya, sa tapat mismo ng mga paa ni Hana. "Hana, please, patawarin mo ako." Pagmamakaawa niya habang pilit na inaabot ang kamay ni Hana. "Nagkamali ako. Nadala lang ako ng kagustuhan ni Mama. Alam mo naman na si Mama ang nagpapasya sa lahat ng bagay sa bahay. Sinunod ko lang siya dahil ayokong magalit siya sa atin." Tinitigan ni Hana ang kanyang dating asawa
habang dahan-dahan niyang binabawi ang kanyang kamay mula sa hawak nito. Kinuha niya ang basahan na kanyang ginagamit kanina at muling pinunasan ang kanyang palad na tila nag-aalis ng isang maduming bagay na dumikit sa kanyang balat. Ang simpleng pagkilos na yon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Marco. Marco, huwag mo nang gamitin ang mama mo bilang dahilan ng sarili mong kalupitan. Mahinahong sagot ni Hana, ngunit ang bawat salita ay parang yelo sa lamig. 5 taon tayong nagsama. Noong itinapon mo ang mga gamit ko sa ulan, noong tinawag mo akong baog at palamunin, kasama mo ba ang mama mo sa pagpapasya noon? Nung niyakap mo si Christina sa harap ko, si Doña Ramona ba ang nag-utos sa'yo? Hana, naguguluhan lang ako noon dahil sa problema sa kumpanya. Pagdadahilan pa rin ni Marco, pilit na ginagamit ang kanyang mga lumang estilo ng pagmamanipula. Kung sinabi mo lang sa akin noon pa na pag-aari ng tatay mo ang lupang iyon, hindi sana tayo umabot sa ganito. Sana ay nagtulungan tayong dalawa. 5 taon, Hana. May pinagsamahan pa rin tayo. Mahal mo pa rin ako, di ba? Pwede nating simulan muli. Iiwan ko na si Christina. Kalilimutan natin ang lahat. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Hana. Isang tawang puno ng awa para sa lalaking nasa kanyang harapan. Mahal? Marco, hindi mo ako minahal kailanman. Ang minahal mo ay ang pagkakaroon ng isang katulong na walang reklamo. Isang babaeng tatanggap sa lahat ng panlalait ng pamilya mo habang ikaw ay nagpapakasasa sa labas. At ngayon, na alam mong mawawala ang mansyon ninyo. Ngayon na alam mong bankrupt na kayo. Ngayon ka lang bumalik para magmakaawa. Inilabas ni Hana ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Ito ang formal na kasunduan para sa tuluyang pag-aproba ng kanilang liisasyon at ang pagpirma sa paghahati ng ari-arian na wala silang makukuha sa kanya. Pirmahan mo ito, Marco, at umalis ka na. Malamig na utos ni Hana. Huwag mo nang sayangin ang natitirang kaunting dignidad mo sa pagmamakaawa sa isang taong hindi mo na kayang bilugin ang ulo. Nang mapagtanto ni Marco na hindi na niya kayang paikutin si Hana, ang kanyang mapagpanggap na mukha ay biglang napalitan ng galit at desperasyon. Tumayo siya mula sa pagkakabaluktot sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalaga. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Sigaw ni Marco habang itinuturo ang pintuan. Hindi mo ba alam kung kanino ako kumuha ng utang para isalba ang kumpanya? Sa mga mapanganib na tao sa bayan. Kapag kinuha mo ang lupang iyon at nawala ang mansyon namin, hindi lang ako ang babagsak, Hana. Sisiguraduhin kong isasama kita sa impyernong pupuntahan ko. Tiningnan lamang siya ni Hana nang may malalim na awa bago dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa loob ng kusina. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa pagitan nila ay tila huling sagot na hindi na kailanman magbabago. Ang 30 araw ay dumating kasabay ng isang napakaliwanag na umaga. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malaking bakal na gate ng mansyon, ngunit ang liwanag na yon ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na katotohanan na hindi na kayang iwasan ng pamilya ni Marco. Sa labas ng bakod, nagtipon ang mga kapitbahay at mga tao sa barangay. Nakamasid at dahan-dahang nagbubulungan habang nakasubaybay sa kaganapang magiging pinakamalaking usap-usapan sa buong bayan. Naroon ang mga opisyal ng korte, kasama ang ilang miyembro ng lokal na pulisya na nagbabantay upang masiguro ang kaayusan sa pagpapatupad ng formal na utos ng pagpapatalsik. Sa labas ng gate, nakatambak ang mga mamahaling kagamitan ng pamilya Pes. Ang mga sofa na may marnis at dekorasyong ginto, ang malaking telebisyon, ang mga mamahaling kurtina na dati ay nagtatago sa kalupitan ng mansyon, at mga kahon ng mga personal na gamit ay nakatambak na parang mga basura sa gilid ng maruming kalsada. Ang karangyaang dati
ay pinoprotektahan ng mataas na pader, ay ngayon ay nakalatag sa dumi ng lansangan. Pinagmamasdan at pinag-uusapan ng mga taong dati ay hinahamak ni na Doña Ramona. "Huwag ninyong hawakan ang mga gamit ko!" Sigaw ni Doña Ramona. Ang kanyang boses ay naging basag at hysterical habang pilit na kumakapit sa malaking bakal na gate ng mansyon. "Akin ang bahay na ito. Pinaghirapan namin ito. Wala kayong karapatang itapon kami sa laba." Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay may bahid na ng dumi. At wala na ang marangyang anyo ng isang mapagmataas na donya. Si Marco naman ay nakatayo sa tabi, nakahawak sa kanyang ulo. Walang magawa, kundi ang tingnan ng bawat piraso ng kanilang buhay na inilalabas ng mga manggagawa mula sa loob ng bahay. Isang puting kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kalsada. Bumaba si Hana, kasama si Attorney Santos at Aling Rosa. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng kanyang kalinisan at katatagan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamayabang o tuwa sa paghihiganti. Ito ay puno ng isang tahimik at banal na paggalang sa katarungang sa wakas ay dumating. Nang makita ni Doña Ramona si Hana, tila isang demonyo ang sumapi sa kanya. Marahas siyang bumitaw sa gate at sumugod patungo sa dalaga. Ang kanyang mga kuko ay nakaturo sa mukha ni Hana. "Ikaw na ahas ka!" Sigaw ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Pinalaki ka namin sa hirap, pinatira sa bahay na ito. Pagkatapos ay nanakawin mo ang lahat sa amin. Isang walang utang na loob." Bago pa man makalapit si Doña Ramona, mabilis siyang hinadlangan ng dalawang pulis. Humakbang din si Aling Rosa sa harap ni Hana upang protektahan ito. "Mahiya ka naman, Ramona," sigaw ni Aling Rosa. "Kayo ang magnanakaw. Ninakawan ninyo si Teodoro habang naghihingalo siya at ginawa ninyong alipin ang anak niya. Ngayon ay oras na para magbayad kayo sa batas." Inilabas ni Attorney Santos ang huling utos ng korte at ibinigay ito sa punong opisyal ng pulisya. Naisagawa na po ang lahat ng legal na proseso. Ang lupa ay formal nang naibalik sa aking kliyente, si Hana Lopez. Anumang bagay na maiwan pagkatapos ng oras na ito ay ituturing na pagmamay-ari na ng bagong may-ari ng lupa. Tumingin si Hana kay Marco na ngayon ay dahan-dahang lumapit sa kanyang ina. Inakay ito patungo sa isang lumang tricycle na magdadala sa kanila sa kanilang bagong matitirhan, isang munting silid sa isang luma at masikip na bahagi ng bayan. Bago sumakay, tumingin si Marco kay Hana sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at kahihiyan, ngunit walang kahit anong salita ang lumabas sa kanyang bibig. Nang umalis ang tricycle na nagdadala sa kanyang dating pamilya, ang gate ng mansyon ay tuluyang isinara at nilagyan ng bagong malaking lock ng mga tauhan ni Attorney Santos. Dahan-dahang lumakad si Hana patungo sa loob ng bakuran. Sa gitna ng malawak na garden na dati ay palagi niyang dinidilig sa ilalim ng malulupit na salita ni Doña Ramona. Napatigil siya. Yumuko siya, tinanggal ang kanyang mga tsinelas at hinayaang lapatan ng kanyang mga hubad na paa ang berdeng damuhan. Ang lamig ng hamog sa damuhan at ang lambot ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpadala ng isang napakagandang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang tibok ng lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang lupang nagtataglay ng dugo, pawis at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ito ay malaya na, sa wakas mula sa dumi ng kasinungalingan. Mula sa dikalayuan, napansin ni Attorney Santos ang isang itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada, bahagyang natatakpan ng mga puno. Isang misteryosong lalaki ang nakatitig kay Hana mula sa loob ng kotse. Bahandahang pinaandar ang sasakyan palayo nang mapansin nitong nakatingin ang abogado. Ngunit hindi napansin ni Hana ang lalaki. Inilabas niya ang bagong susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa,
Itinaas ito patungo sa asul na langit at ipinikit ang kanyang mga mata habang ang banayad na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Tay, bulong ni Hana sa gitna ng kanyang tahimik na luha ng kaligayahan. Nabawi ko na po ang sa atin. Malaya na po ang iyong pangalan. Ang malawak na sala ng mansyon na dati ay napupuno ng mga marangyang muebles at mabibigat na kurtina ay ngayon ay walang laman at tahimik. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa malalaking bintanang salamin, nagpapakita ng mga dahan-dahang sumasayaw na alikabok sa hangin. Hawak ang isang lumang walis tingting at basahan. Dahan-dahang nililinis ni Hana ang bawat sulok ng bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Kasama si Aling Rosa, ang dalawang babae ay nagtutulungan upang alisin ang mga sapot ng gagamba at alikabok ng nakaraan. Walang marahas na ingay, walang mga sigaw ng panghahamak. Ang tanging naririnig ay ang banayad na tunog ng paglilinis at ang paminsang-minsang tawa ng dalawa habang nagbabahagi ng mga simpleng kwento. Hana, anak, panimula ni Aling Rosa habang pinupunasan ang gilid ng hagdanan. Ano ba talaga ang plano mo sa malaking bahay na ito? Napakalaki nito para sa isang tao lang. Maaari mo itong ibenta sa napakalaking halaga upang mamuhay ka ng marangya habang buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang kanyang walis at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang bakuran ay dahan-dahang nalilinis mula sa mga natitirang kalat ng nagdaang party. Hindi ko ito ibebenta, Aling Rosa. Mahinahong sagot ni Hana, may matamis at payapang nangiti sa kanyang mga labi. At hindi ko rin ito gagamitin para sa sarili kong karangyaan. Gusto kong baguhin ang lugar na ito. Gusto kong gawin itong isang silungan, isang may silangang tahanan at lugar ng pagsasanay para sa mga kababaihang dumaan sa sakit ng bawhan, mga inabandona, at mga nag-iisa sa buhay na walang matakbuhan. Tatawagin ko itong Theodoros Haven bilang alaala sa aking ama. Napahinto si Aling Rosa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng paghanga. Lumapit siya kay Hana at hinawakan ang kanyang mga kamay. Napakabuti ng puso mo, Hana. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa'yo, ang tugon mo ay ang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang tatay mo ay tiyak na napakasaya ngayong buwan sa langit dahil sa'yo. Pagkatapos maglinis, lumabas ang dalawa sa may pintuan ng mansyon. Lumuhod si Hana sa basang lupa sa tapat ng porch at dahan-dahang naghukay ng maliliit na butas gamit ang kanyang mga daliri. Inilagay niya doon ang mga buto ng halamang sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama na palaging nagdadala ng mabangong amoy ng katapatan at pag-asa. Ang dahan-dahang pagbaon niya sa mga buto sa ilalim ng malambot at basang lupa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng ganap na pagbabalik sa kanyang mga pinagmulan, malayo sa huwad na mundo ng pamilya Lopez. Habang nagtatanim, lumapit si Attorney Santos na may hawak na isang puting sobre na nakuha niya mula sa bagong kabit na mailbox sa labas ng gate ng mansyon. Hana, tawag ng abogado. Ang kanyang muka ay seryoso. May isang espesyal na sulat na ipinadala rito sa pamamagitan ng courier. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit nakasulat na ito ay para sa iyo lamang. Napakunot ang noo ni Hana. Kinuha niya ang sobre at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang kopya ng medical logbook mula sa gabi kung kailan dinala ang kanyang ama sa ospital dahil sa stroke at isang maikling sulat na isinulat ng isang hindi kilalang tao. Nang basahin ni Hana ang sulat, ang kanyang katawan ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Hana, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito sinabi. Ako ang dating assistant nurse sa gabi ng pagpasok ng tatay mo sa ICU. Binayaran ni Doña Ramona si Dr. Vicente at ang ilang tauhan sa ospital upang huwag ibigay ang tamang gamot sa tatay mo noong gabing iyon upang masiguro nilang hindi na siya makakapagsalita pa tungkol sa titulo ng lupa.
Ang pagkamatay ng tatay mo ay hindi isang aksidente. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagpapabaya. Nanlaki ang mga mata ni Hana. Ang sulat ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay patungo sa basang lupa sa ibabaw ng bagong tanim na mga buto ng sampagita. Ang kanyang hininga ay tila biglang pinalitan ng isang dambuhalang apoy ng bagong puot. Ang kanyang ama ay hindi lamang namatay dahil sa sakit, kundi dahil sa isang maruming plano ng kanyang biyenan. Ang pasilyo ng Tuan Distrito ng Laguna ay malamig at formal. Napupuno ng amoy ng floor wax at mga lumang papel ng kaso. Ang puting liwanag mula sa mga fluorescent lamp sa kisame ay nagbibigay ng isang seryoso at walang emosyong kapaligiran. Nakaupo si Hana sa isa sa mga kahoy na upuan, katabi si Attorney Santos, naghihintay sa formal na pagbasa ng sakdal aban kay Doña Ramona. Sa dulo ng koridor, lumitaw si Doña Ramona na may bantay na 2 opisyal ng pulisya. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng isang lumang panyo. Ngunit ang mahinang tunog ng bakal ng posas sa bawat galit ng kanyang mga kamay ay sapat na upang malaman ng lahat ang kanyang kalagayan. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na guhit ng pagtanda. Ang kanyang buhok ay maputi na at wala na ang kahit anong hiyas na dati ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga tao dahil sa matinding kahihiyan o hiya sa harap ng publiko. Sa tabi niya ay si Marco na may suot na murang polo shirt na halatang lumana. Nang makita si Hana, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tapat ng kanyang upuan. Ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang tiyak na pisngi. Hana, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay basag na basag. Si Mama, matanda na siya. Hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Alam kong nagkasala kami sa'yo, sa tatay mo. Ngunit pakiusap, iurong mo ang kasong kriminal. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, magiging alipin mo ako habang buhay. Huwag mo lang ipakulong si Mama. Tiningnan ni Hana si Marco nang may malalim na katahimikan. Walang galit sa kanyang mga mata, taming ang isang patag at malungkot na pagtanggap sa tadhana. Marco, mahinahong panimula ni Hana, ang kanyang bot ay tila bulong ng hangin sa gabi. Hindi ako ang nagpapakulong sa mama mo, kundi ang sarili niyang mga gawa. Ang tatay ko. Namatay siya nang walang kalaban-laban sa malamig na kama ng ospital dahil pinagkaitan ninyo siya ng tamang gamot upang manahimik. Ang katarungan para kay tatay ay hindi ko maaaring ipagbili o ipagkait. Humarap si Hana kay Attorney Santos at Sumiñas. Inilabas ng abogado ang isang opisyal na dokumento ng pag-urong sa mga sibil na bawas utang. Ngunit bilang tao, at para sa alaala ng aking ama na palaging nagtuturo sa akin ng kabutihan, patuloy ni Hana habang dahan-dahang pinipirmahan ng papel. Pinipirmahan ko ang dokumentong ito upang palayain ka, Marco, sa lahat ng milyon-milyong pisong multa at sibil na utang na dapat ninyong ibayad sa akin dahil sa ilegal na pananatili sa mansyon. Sa pamamagitan nito, hindi ka makukulong dahil sa utang. Malaya ka nang magsimula muli, mula sa simula, gamit ang sarili mong mga kamay. Napatitig si Marco sa dokumento. Pagkatapos ay kay Hana. Ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak sa matinding paghagulgol ng pagsisisi. Napagtanto niya na ang babaeng itinapon niya na parang basura sa ulan ay ang parehong babae na nagbigay sa kanya ng natitirang pagkakataon upang mamuhay ng malaya. Nawala sa kanya ang mansyon, ang kumpanya, at ang kanyang yaman. Ngunit ang pinakamalaking nawala sa kanya ay ang pagmamahal ng isang napakabuting babae na kailanman ay hindi na niya maibabalik. Dahan-dahang binuksan ni Hana ang kanyang bag at kumuha ng isang simpleng puting panyo, ang lumang panyo ng kanyang ama. Iniabot niya ito kay Marco na patuloy na umiiyak sa sahig.
Gamitin mo ito upang punasan ang iyong mga luha, Marco. Sabi ni Hana, ngunit hindi siya lumapit upang hawakan o yakapin ito. Nanatili ang isang malinaw at pinal na distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan. Isang distansya ng nakaraan na hindi na kailanman madurugtong muli. Bago dalhin si Doña Ramona sa loob ng silid ng korte, lumingon ito kay Hana sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw na tila may nais sabihin, marahil ay isang paghingi ng tawad o panalangin. Ngunit ang sarili niyang hiya ay tuluyang pumigil sa kanyang tinig. Dahan-dahan siyang tumalikod at sumunod sa mga pulis patungo sa kanyang tadhana. Tumayo si Hana, inayos ang kanyang simpleng damit at naglakad patungo sa labas ng gusali ng korte. Nang buksan niya ang malaking pintuang kahoy ng labasan, sumalubong sa kanya ang napakainit at maliwanag na sikat ng araw ng umaga. Ang hangin ay sariwa, malayo sa malamig at tuyong hangin sa loob ng korte. Naramdaman ni Hana na tila may isang napakabigat na bato ang tuluyan ng naalis sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay tuluyan ng natapos at ang katarungan ay nakamit na ng walang bahid ng puot sa kanyang puso. Ang bakura na dati ay naging saksi sa marahas na pagtatapon kay Hana ay ngayon ay nagbago na ang anyo. Ang matataas na pader na semento na dati ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang madilim na kulungan ay pininturahan na ng malinis na kulay krema, habang ang malawak na hardin ay napupuno ng maliliit at mapuputing bulaklak ng sampagita na sabay-sabay na namukadkad sa ilalim ng init ng umaga. Ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ay sumasama sa banayad na hangin, lumalaganap sa buong paligid at nagdadala ng pakiramdam ng ganap na kapayapaan at pagsisimula. Nagtipon ang mga tao sa barangay, mga kababaihang dumaan sa iba't ibang hirap ng buhay at mga batang may hawak na maliliit na banderitas. Sa harap ng pinto ng renovated na gusali, nakasabit ang isang magandang signage na gawa sa makapal na kahoy na nara. Nakaukit doon sa maliliit at eleganteng letra ang pangalang Theodoros Haven, kasama si Aling Rosa at si Attorney Santos. Dahan-dahang hinila ni Hana ang pulang laso upang formal na buksan ang munting kanlungan. Ang palakpakan at masisiglang boses ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, napakalayo sa nakabibinging katahimikan ng mansyon noong ito ay pinamamahayanan pa ng kasinungalingan. Lumapit ang isang grupo ng mga kababaihan na may hawak na mga munting kandila at mga bulaklak upang mag-alay ng isang simpleng panalangin ng pasasalamat. Si Aling Rosa, na may suot na kanyang pinakamagandang ngiti, ay humarap sa lahat habang hawak ang kamay ni Hana. Ang lugar na ito, panimula ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon, ay itinayo, hindi upang magpakita ng yaman, kundi upang maging silungan ng bawat babaeng nakaranas ng dilim sa kanilang mga tahanan. Dito, sa tulong ng ating mahal na si Hana, magsisimula tayong bumuo ng mga bagong pangarap ng walang takot. Humakbang si Hana sa harap ng mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga kababaihan sa kanyang harap. Mga mukhang may bakas ng hirap, ngunit ngayon ay may mga mata na nagniningning sa bagong pag-asa. Ang Theodoros Haven ay hindi ko pag-aari. Pahayag ni Hana sa mahinahong tinig. Marahang hinahaplos ang krus na pilak sa kanyang leeg. Ito ay pag-aari ng bawat isa sa inyo. Dito, walang sino mang magsasabi sa inyo na kayo ay walang silbi o walang halaga. Dito, matututo tayong tumayo, gamit ang sarili nating mga paa at mahalin ang ating sarili sa paraang tama at may dangal. Ang aking ama ay namuhay ng may katapatan at ang kanlungang ito ang kanyang huling regalo para sa ating lahat. Sa mga sandaling iyon, isang munting batang babae na may suot na simpleng puting damit ang dahan-dahang lumapit kay Hana. May hawak itong munting kwintas na gawa sa sariwang bulaklak ng sampagita. Yumuko si Hana upang pantayan ang munting bata, habang isinasabit nito ang mabangong kwintas sa kanyang leeg.
Nang maramdaman ni Hana ang munting kamay ng bata na dumampi sa kanyang pisngi, isang malalim na emosyon ang gumising sa kanyang puso. Niyakap niya ang munting bata ng napakahigpit, hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak ng mga luha ng ganap na kaligayahan. Ang pangarap na magkaroon ng sariling anak na ipinagkait sa kanya ng malupit na nakaraan ay pinalitan ng langit ng libu-libong mga anak na maari niyang alagaan at gabayan sa kanlungang ito. Pumasok si Hana sa sanchin ng gusali. Doon, sa gitna ng dingding na gawa sa kahoy, nakasabit ang isang malaking larawan ng kanyang ama na si Mang Teodoro na may suot na napakatamis at payapang nangiti. Dahan-dahang inilagay ni Hana ang ilang piraso ng bulaklak ng sampagita sa ibaba ng larawan. Tay, nagbunga na po ang mga butong iniyakan natin sa dilim. Bulong ni Hana sa larawan. Habang nakatitig sa larawan, dahan-dahang lumingon si Hana patungo sa gate ng mansyon. Sa dulo ng kalsada, sa labas ng bakod, napansin niya ang isang anino ng isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang lalaki ay nakangiti habang nakatitig sa kanya, bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Unti-unting nawawala sa karamihan ng mga tao. May pakiramdam si Hana na iyon ang misteryosong tao na nagpadala sa kanya ng mensahe ng katotohanan, isang tapat na kaluluwa na ipinadala ng langit upang gabayan siya sa kanyang laban. Tumingala si Hana sa asul na langit, ramdam ang banayad na hangin na may amoy ng sampagita na dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok. Wala na siyang kailangang patunayan pa sa mundo. Ang gabi ng Unos ay tuluyan ng lumipas at ang liwanag ng isang bagong umaga ay mananatili na sa kanyang buhay habang buhay. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran ay nag-iiwan ng isang napakagandang gintong liwanag sa langit ng Laguna. Nakaupo si Hana sa isang simpleng bangong bato sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran ng Teodoro's Haven. Sa kanyang kandungan ay nakahiga ang kanyang lumang kahon ng dasalan na gawa sa kahoy na nara, at sa kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw ang mga butil ng lumang rosaryo ng kanyang ina. Ang hangin ng hapon ay banayad, may kasamang mabangong amoy ng sampagita na dahan-dahang naglalakbay sa paligid. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, madalas na tinatanong ni Hana ang kanyang sarili kung paano niya narating ang ganitong antas ng kapayapaan pagkatapos ng napakahabang gabi ng Unos. Ang unang tanong na palaging naglalaro sa kanyang isipan ay tungkol sa pagpapatawad. Pinatawad na ba niya si Marco at si Doña Ramona? Sa kanyang pagtitig sa dahan-dahang pagdidilim ng paligid, alam ni Hana ang sagot sa kanyang puso. Pinatawad na niya sila. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa lumang tanikala o ang pagpayag na muli silang pumasok sa kanyang buhay. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang dalahin ang mabigat na lason ng galit at puot sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagpapatawad para kay Hana ay ang ganap na pagputol sa huling hibla ng emosyon na nag-uugnay sa kanyang mga dating manunupil. Siya ay malaya na, hindi dahil nagbago ang mga nagkasala sa kanya, kundi dahil pinili niyang palayain ang sarili niyang kaluluwa mula sa bilangguan ng nakaraan. Ang ikalawang tanong ay tungkol sa kapayapaan. Natagpuan na ba nila ang tunay na katahimikan ng buhay? Para kay Hana, ang kapayapaan ay ang bawat gabing natutulog siya nang walang takot sa mga sigaw ng panghahamak. Ang bawat umagang gumigising siya na may layunin na maglingkod sa mga kababaihang nangangailangan ng tulong at ang marinig ang tawanan ng mga bata sa loob ng kanlungan. Si Marco naman, bagaman namumuhay na ngayon sa matinding kahirapan bilang isang simpleng manggagawa sa bayan, ay dahan-dahan ding nakakatagpo ng isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na binuo mula sa pagpapakumbaba at sa pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali. At si Doña Ramona, sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ay unti-unti na ring hinuhugasan ng panahon ang kanyang matigas na pride.
Hinaharap ang kanyang sariling konsensya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang huling tanong ay tungkol sa aral na maiiwan ng kanyang kwento para sa bawat kaluluwang nakikinig sa kanyang paglalakbay. Ang buhay ay hindi palaging nagbibigay ng madaling landas at kung minsan, ang mga taong inaasahan nating magiging silungan natin ay sila pang magiging sanhi ng ating pinakamalalim na sugat. Ang utang na loob o obligasyon sa pamilya ay kailanman ay hindi dapat maging dahilan upang payagan ng iba na tapakan ang iyong dangal at sariling pagkatao. Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng iyong sarili hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa katotohanan. May pag-asa palagi na naghihintay sa dulo ng bawat unos, basta't huwag nating bibitiwan ang ating pananampalataya at ang pagmamahal sa ating sarili. Dahan-dahang ipinikit ni Hana ang kanyang mga mata habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, pinalitan ng isang payapang gabi na may milyon-milyong bituin sa langit. Hinaplos niya ang krus na pilak sa kanyang leeg, nakangiti, habang bumubulong ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat para sa bagong simula na ibinigay sa kanya ng tadhana.